call it a school. You will find true friends and teachers who cares, and relationship that builds on trust, love and understanding. Come join us in CSP, and together let us share our talents and develop the skills for the glory of God. We are not an aliens, and try to make the world a better place. We should be a part of us. Together we can make a difference. Come join us in CSP, and together let us learn to share our talents and develop the skills for the glory of God. We are not an alien, and try to make the world a better place. We wish you be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here at CSP, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. We are not an alien, and try to make the world a better place. We wish you be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop the skills for the glory of God. We are not an alien, and try to make the world a better place. We wish you be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP, and together let us learn to share our talents and develop the skills for the glory of In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we come before you today, seeking your guidance and blessing. Grant wisdom, strength, and patience to our teachers, host, and technical team. Inspire them to lead and serve with excellence and dedication. Bless our audiences with open minds, kind hearts, and a desire to grow each day. May everything we do through CSBN Portal be done with unity and for the glory of God. Keep us faithful, humble, and joyful in our work. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace, love, and mercy and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. Happy Easter to all of you, no? Especially those who are viewing part of the CSBN community, and to all our manlalakbay sa Radio Maria Philippines, bringing Christ into your home. So for today, I have selected a passage, scripture passage from the letter of Paul to the Philippians, chapter 2, verse 10 and 11. So it says here, at the name of Jesus, all knees should bend in heaven, on earth, and among the dead, and all tongues proclaim that Christ Jesus is the Lord, to the glory of God the Father. So in this beautiful passage, we give glory and honor in Jesus' name, no?
The name of Jesus. So there's a beautiful song, I think, from Hillsong, no? The name of Jesus. So the lyrics goes like something like, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ our King. So it's a beautiful song also, no? The name of Jesus. So, sangalan. Every time we make the sign of the cross, no, we always say, sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, what is in the name? So, when we use this phrase, in the name, especially in olden days, messengers are tasked to bring message to different parts of the kingdom, and those officially commissioned to say a message that comes from the king, babanggitin nila yung phrase, in the name of the king of blah blah blah, I command you. So yun, in the name. So by invoking that, you are invoking the authority of the person who owns the name. And here, at the name of Jesus, all knees should bend. That is why yung sign of the cross is very, very important and powerful, no? In the name, you are doing something in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And therefore, whatever it is you are doing can become a holy activity because you are doing it in the name of God, in Jesus' name. And what was written here has been proven, no? That at the name of Jesus, all knees should bend. There was a man, a historical person with literary evidence that this man really existed more than 2,000 years ago, walking in the place of Palestine and Israel. And this person is Jesus of Nazareth. Hindi po siya illusion, hindi siya imaginary figure or like a superhero na created out of fiction. Historical person po siya. And more than 2,000 years later, people, many people, in fact, millions of people all over the world recognize the holiness of that name, Jesus Christ. And when they hear that, they know, especially the believers, that they have to bend, to kneel, and honor that name. In fact, yung mga, I think you are aware, no, that there are cases of possessions, no, those who are possessed by evil spirits. And there are also exorcists, priest, normally an ordained minister or priest sanctioned by the Catholic Church to exorcise, to take away the spirit from a person who is possessed, no? And they are very conscious of this, that they do not have the power by using their name. They have this power by invoking Jesus' name. In the name of Jesus, they drive the spirit, the evil spirit. So it's a very authoritative name. It's a very beautiful name. It's a very powerful name. So I remember when my father
got seriously sick. He was already 80 plus years old. And then, kagaya ng mga sakit ng mga tatanda, ang pinaka-danger dyan is yung nai-slide sila sa restroom. And that happened to my dad. Tapos nabagok yung ulo niya and then he was hospitalized. And then medyo nagde-deteriorate na at that age. So I instructed my siblings na magdasal na ng rosaryo. Kaso nga medyo nagsishrink na yung brain niya. Yung Hail Mary niya nakakatawa. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. So magdadasal siya ngayon. Tapos, hindi niya natutuloy, Hail Mary paulit-ulit. Tapos pag nag-Our Father siya, parati pa ulit-ulit yung Thy name of Jesus. Thy name of Jesus. Thy name of Jesus. Paulit-ulit yun, ano? Hindi na niya makompleto yung Our Father. Pero yung sa sign of the cross na na name of Jesus, paulit-ulit. And this happened eventually until he died. So sabi ko sa mga siblings, nasa langit si Papa. Kasi grabe, wala naman siyang binibigkas na pangalan. The few hours, minutes, and seconds of his life. The name of Jesus. The name of Jesus. Ayan. So, ganun po, no? So, let us honor, let us not use the name of the Lord thy God in vain. And because it is written in the scriptures, all tongues shall proclaim that Christ Jesus is the Lord, and at his name all knees should bend. Thank you so much for listening. And again, happy Easter, and let God's word guide us all.
Isang mapagpalang araw po sa buong CSBN community at mga kalakbay po sa Radyo Maria Philippines, sa ating mga mag-aaral, guro, magulang at lahat ng nanonood ng ating CSBN portal. Your daily dose of good vibes. Okay? So, ngayon po ay narito na naman tayo sa ating ikalawang yugto sa usapang pagpapahalaga, isang paanyaya na magnilay at pagnilayan ang mas malalim na kahulugan ng ating pananampalataya at pagpapahalaga bilang mga Kristiyano. Ang ating paksa para sa segment na ito ay The Resurrection of our Lord Jesus Christ. No? Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pinakabuod ng ating pananampalataya. Kung walang muling pagkabuhay, walang saysay ang ating paniniwala. Ngunit dahil siya ay nabuhay, mayroon tayong pag-asa, bagong buhay, at direksyon sa ating araw-araw na pamumuhay. No? So, kasama ko ngayon ang aking kapwa guro dito sa Colegio de San Bartolome de Novaliches. Walang iba kundi si Sir Carl. Sige, pakilala po na tayo, sir. Good morning sa inyong lahat. I'm Sir Carl, Social Studies Teacher dito sa Colegio de San Bartolome de Novaliches. Ayan, at si Sir Carl ay produkto namin dito sa CSBN at siya po ay nagtapos ng kanyang kolehiyo sa PUP po. PUP na mayroong Latin honors, di ba? Yes po, sir. Okay, na summa? Yes po, sir. Summa cum laude. Yan, kaya Yes. proud na proud kami dito ngayon. At naging teacher niya ako. Yes, sir. Halata na sa edad. Halata sa edad. Halata na. Okay, so kinagagala ko ngayon ay pakilala sa inyo mamaya kasi ito may sikreto po ito, no? Aside from talagang masipag ito mag-aral, tas ngayon kasama ko na ito sa pagtuturo, no? Ay mayroon siyang mga debosyon na talagang hindi mapapantayan at sana ma-inspire tayo. Kasi magkukwento siya tungkol sa kaniyang mga karanasan. Yung Holy Week, anong ginagawa mo, Sir Carl? Sige, kwento. So, every Holy Week since 2022, nagsasagawa kami ng visita iglesia ng mga kabarkada ko. So, iba-ibang simbahan pinupunta namin in different places sa Metro Manila. Well, Metro Manila pala naman ang kaya namin. Kapag sa province kasi medyo kailangan namin na tiyagain kasi matraffic din. Pero since 2022 yan, iba't ibang ruta na yung nadaanan namin within Metro Manila. Ayun, talaga, yan ang sekreto niya. Kaya after ng pagbisita iglesia, no? Mga ilang church ba yung binibisita niyo, Sir Carl? Depende kasi yun sa plan namin. Pero hanggat maaari within the range ng 7 to 14 na simbahan. Yung 14 na yun, medyo pang malupitang biyahe na yun. Pero Ayan. minimum is 7. Kung makasampu man okay lang naman. Basta within those numbers lang siya. Ayun, at dahil natapos na niya yung kanyang pagbisita, kaya ngayon ay resurrection na, kaya tingnan mo, talagang ang sarap ng, kumbaga yung umiilaw, Yes. pakiramdam, di ba? Na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. No, so bago ang lahat, basahin muna natin yung essential question para kayo po ay makapasok po, ma-engage nyo, magsagot kayo tungkol sa ating katanungan ngayon na babasahin ni Sir Carl. So para sa ating essential question, paano ko tinatawag ng muling pagkabuhay ni Jesus na muling bumangon, magbago at magbigay ng pag-asa sa aking pamilya, paaralan at komunidad? Ayan. So, abangan nyo, tingnan nyo, tapos i-type nyo yung mga kasagutan at pipilitin namin yon na basahin ng inyong kasagutan. So, dito na po tayo sa ating, tapos na yung Visita Iglesia, Iglesia, yes po. yung Holy Week na, yung Passion, Death, and Resurrection na. Tapos, ngayon, pag-usapan naman natin yung ating paksa, yung una,
ang kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus. So, ano kaya yung kahulugan ng pagkabuhay ni Jesus? So, yung muling pagkabuhay ni Jesucristo, ito ay sabi natin, sabi doon sa Biblia is, ito yung naging katuparan, kumbaga ng hula dati na mabubuhay siyang muli para iligtas ang tao mula sa kasalanan. Yan, good. Tapos, kasalanan. Tapos, syempre, isa pa, aside from kasalanan, yung Takot, takot, paghihirap, paghihirap. at dito niya pinakita na pagdating ng panahon, doon tayo bubuhayin muli. Ayan. So parang natalo natin yung kamatayan na hindi tayo habang buhay nasa ilalim ng lupa, yung kaluluwa natin mapupunta siya sa piling ng Diyos. Yun ang magandang paliwanag. No? Ito ang patunay din, Sir Cal, na ang pag-ibig ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa anumang dilim. Yes, Yan. sir. Yun. Ang libingang walang laman na, di ba, resurrection, kaya nga may yung picture, ang image doon na yung empty tomb, Yes, di po, ba? So, ang libingan walang laman ay paalala na ang wakas ay hindi kamatayan, So, kundi panibagong simula. So hindi porke na namatay na yung tao is para kasi sa atin kasi ang usual na notion natin kapag namatay tapos na. Yun. Parang wala nang okay, parang ano Wala na. wala, may Oo. kulang na sa atin. Ah, Okay, pero siguro dito pinapakita na hindi porke may namatay is doon natapos lahat. Okay? Yun. Merong bagong simula or may bagong pwedeng mangyari sa buhay mo. Kaya ang tanong na lang doon is how you will navigate, kumbaga, mula doon sa point na yan. Oh, gusto ko yung term mo na how we navigate. Navigate, yes. Oh, paano natin ibabangon Sarili natin. ang sarili natin doon sa mga pagkakasala, Yes po, sir. yung sa nananatili tayong doubt o madilim na pananaw sa buhay. Yon. At isa pa, yung mga pagdurusa, Mm-mm. no? At yung mga Pagsubok. pagsubok, Yes. no? Nakala mo- Nararanasan sa buhay natin. Oh, Yes. Kala so, mo, wala nang katapusan, pero there's still an end to that. Pero yan. hindi naman lahat ng kamatayan, it means na masama na yung ending, kumbaga. Parang meron pa siyang another way or another interpretation for that. Ayun, yung talagang beyond, hindi nag-stop yung buhay natin doon sa kamatayan, bagkus ito ay simula doon sa buhay na walang hanggan. Kaya sa muling pagkabuhay, pinapakita ni Jesus na ang kabiguan ay hindi katapusan. Yan. Ang pagdurusa ay may kabuluhan at ang buhay ay muling naibinibigay, no? Muling binibigay ng ating Panginoon. Yes po, sir. So, ano naman ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay sa ating buhay? Yan. Good question, Maganda sir. yung pangalawa, no? Sige. Pwede ba, Sir Carl, may paliwanag mo yung ano ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay sa ating buhay? Yan. Sa ating buhay, ang muling pagkabuhay, it means na sa ating pamilya, kung may mga away tayo, kung may mga tampuhan, it means na doon nagkakaroon ulit ng nagme-mend. Parang nagkakaroon ng pagkakasundo ulit yung mga pamilya. Kasi hindi naman sa buong panahon kahit mamatay yung tao, magkakaaway kayo. Darating ang point, hindi nyo maiwasan na kailangan nyo magharap-harap ulit para ayusin yung dapat ayusin. Yun, ang galing talaga ng paliwanag ni Sir Carl. So, aside from that, yung ang muling pagkabuhay hindi lamang isang pangyayaring diriwang sa isang araw o sa isang taon, di ba? Kasi yearly, ganito, di ba? So, ito ay panawagan din sa atin sa pang-araw-araw, no? Na muling bumangon mula sa pagkakasala, muling magsimula sa kabila ng pagkakamali, no? At muling maniwala kahit may takot at duda, no?
Sabi mo nga, na-mention mo kanina, sa ating pamilya, ito ay pagbibigay ng panibagong pagkakataon, no? Sa ating paaralan naman, ano po, Sa school naman natin, yan. So, every year, parang, alam mo, yun, parang sa atin, sa paliwanag natin, yung muling pagkabuhay, magpagkakaroon ng panibagong school year, magkakaroon na naman tayo ng panibagong mga lessons na dapat yan. i-take. So, may mga times, yes, madadapa din tayo, pero, well, pagdating ng panahon, yung parang maling pagkabuhay kapag nag-recognition naman yan, kapag nagkaroon ng year-end party, doon nagkakaroon ng appreciation or nagkakaroon ng sabi natin parang pagkilala doon sa mga nagawa natin. Ayun, Yun. kaya nga mayroon tayong ganong parangal sa end of school School year. year, Pati na no? rin siguro yung sa kapag may Mm, General Assembly. ayun. Yun. Galing ano? Sa ating komunidad naman ay ito ay pagiging tanda ng pag-asa sa gitna yung mga Nasa nararanasan natin. na problema. Katulad ngayon, medyo mayroong ripple effect sa nangyayaring Gera sa Iran. giyera sa Iran. Iran. Aside from that, natabunan na yung ating problema rito, yung mga yung magnakaw, Corruption, mga sir. korupsyon, Yun. no? At yung mga walang paggalang sa kapwa, no? Yes, sir. So, ito yung mga sakit sa lipunan na maari nating tingnan sa perspektibo na muling ibangon natin. Yes. At hindi naman tayo naniniwala na Laging ganun. nananatili tayong ganito. May, No? meron pa rin sabi natin na way paano tayo makakalagpas doon? Hindi naman Yan. laging ganun. Parang sabi natin, darating yung araw na may redeem natin na yung Yan. sarili natin from that. Yun. Mag-move on. Wag na tayong panagutin yung mga, yan lang po yung natin panawagan, panagutin yung mga Nagkasala. nagkasala, yung mga sinasabi na nagmagic sa kaban ng bayan, no? Sa kanilang pangsarili. Kasi panagutin and then yung mga sa susunod, kaya mahalaga po yung pumili ng Tamang leader. tamang leader na mayroong integridad, no? Na mayroong takot sa Diyos, Diyos. hindi lang yung Sa tinitingnan yung mga political side na kami ay itong kulay, ito yung kulay. Hindi politika rito, kaya wag nating ang natin dito, singilin natin sa kapakanan ng buong sambayanan. Wala doon sa kulay kung ano pong administrasyon against. So ang atin lang panagutin kasi sa mga susunod na mga panahon, hindi naman mga permanente ito. O, di ba? Kaya nga po, So, sana parang mapermahan yung political dynasty. Yung talagang tanggalin yon na ipinamamana. Hindi naman ang posisyon pinamamana. Hindi naman kayong may-ari ng Pilipinas. Yes, sir. No? No, i-ano nyo sa iba, ang daming magagaling dito sa Pilipinas. Kaya yung mga political, yung mga taong gahaman sa politika na pinapasa sa mga anak, pinsan, kapatid, ito po yung mga taong salot sa lipunan. Kasi doon nagsisimula yung chaos, yung Yes. korupsyon. Kaya na lang, di ba? Naniniwala ka doon, Sir Carl? So kapag yun, nawala yung mga ganung problems, doon natin masasabi na mayroong resurrection na matatawag. Yan. Kaya ibangon natin, baguhin natin yung pananaw natin ngayon. At hindi yung balikan natin yung mga kasi sila lang ang pamilya. Hoy, hindi po dalawang pamilya lang sa Pilipinas. No? Para magpumili kayo, pumili tayo. Mag-election na naman. Yung mga kandidato dyan na pinamana, tanggalin na natin yon, i-erase na. Huwag nyo nang iboboto yan. No? So, para mabago natin, bago dapat lahat. Yes. No, di ba? Okay. So, napunta tayo roon kasi kailangan bumangon tayo sa mga pagsubok. No? Kasama na yon yung pananaw natin na pagpili ng mga leader natin. Di ba? Yes, Okay, so may ano po bang last word mo na sasabihin, Sir Carl, sa mga ating napag-usapan ngayon? So, kapag sinabi ting resurrection, kasi ang mantra naman kasi lagi dyan, katulad sabi dito, hindi naman porke na nadapa ka, hindi naman porke na nasa mababang point ka na ng buhay mo ay dun lang.
Okay? Parang katulad lang yan doon sa isang kanta yung parang gulong ng Gulong ng Gulang ng buhay. buhay, So Oo. parang may nasa part na nasa yes, nasa ilalim ka, pero darating yung panahon na iikot ka Nasa rin papunta sa oo, taas. nasa Tapos, ano man, cycle din siya, pero wag mong ipupush kumbaga yung sarili mo na ibaba pa kumbaga sa Mm. parang kung kaya mo naman na gawa ng paraan or you need to do something, gawan mo para at least kapag bumaba ka man, kaya mong diretsa or parang bumiyahe, kaya mong ituntun kung paano ipabalik. Yan. Kasi minsan kapag bumaba, ay, ayoko na. Parang, or kaya parang, Sumusuko na. suko na. Parang, Ah. ganun. Parang, hindi man siya yes, pwede kang madapa, pero walang susuko. Ganun lang yun. Ayan, okay. So sa pagtatapos po ng usapang pagpapahalaga, naway dalhin natin sa ating puso ang mensahe ng muling pagkabuhay ni Jesus, no? Na anumang libingan ng takot, kasalanan o paghihina ng ating kinalalagyan, kay Kristo laging may pagbangon. Yan, no? Nawa ang liwanag ng resurrection ay magbigay sa atin ng bagong lakas, panibagong layunin, at pusong handang magmahal at maglingkod. No? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mabuhay si Kristo, tunay ngang buhay. Alleluia. Bye-bye.
Good day, everyone, and welcome to our third segment, Matters That We Need to Ponder. And today, our session is entitled The Happiness Factor, What Really Matters. And we have invited a happy person today, in the joke lang po. So we invited an insightful person that will talk about happiness and gratitude and how this affect our students' learning and performance in school. So let's all welcome Ma'am Rina and Lim, our grade 7 council mentor and our PAASCO results head. Good morning po. Hello, Ma'am Hello Rina. po. Welcome back to you. Ayan. Oo nga po eh. Talagang Welcome back. happy person po. Oo. Ngayon pa lang, kitang-kita naman po natin yung radiance ng kanyang Wow. smile and kanyang happiness. Ayan. So before we start, Ma'am Rina, do you want to greet anyone? Okay po. Good morning viewers, lalo na po yung mga estudyante natin dyan, grade 7, Council, Fear of the Lord, Knowledge and Piety. At sa lahat po ng naaabot ng the CSBN portal. Good morning po. That's right, Ma'am Rina. Hindi lang tayo good morning, baka good afternoon and good Opo. evening dahil malawak yung ating reach. Lalo na po sa tulong ng ating Radyo Maria, sa ating mga kalakbay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Hello po. Ayan. So, are we ready, Ma'am Rina? Opo. Kinakabahan na nga po. Pero are you happy today? Yes. Yes, ayan. So, yan yung importante. So, let's start our session for Sige. today. So, Ma'am Rina, so since nabanggit ko nga, masaya ka ba ngayon? So, as a teacher, how do you define true happiness? Okay po. Sige po. And also maybe for the perspective of our learners, ano kaya yung true happiness for Okay them? po. So, as a teacher po, at as a adult, kasi dahil marami na po tayong experience, so mas nandun na po yung realization, marami na tayong nare-realize na ito pala yung totoong meaning ng happiness. Kapag nag-search po kasi kayo, ang makikita nyo, may psychology perspective, meron din namang biblical perspective. So kapag psychology perspective, madalas it refers po sa feelings of joy and pleasure. Yes. Ayan. Pero more than that pa po yung true happiness para sa akin, yung meaning nun. Parang may deep meaning pa na pwede natin i-relate sa contentment, ayan, fulfillment natin sa buhay, at ang pinakamahalaga yung inner peace natin. That's Kapag right. may peace ka sa buhay, parang masaya. Ayun, masaya ang lahat, no? Ang buong paligid. At That's pwede po itong mag-radiate sa ibang tao. So parang natutunan ko dati ang happiness can be energy na pwede nating mapasa sa iba. Mabasa. 'Di ba sabi nga nila, smile is contagious and Opo. as well as happiness. And Ma'am Rina, since you mentioned that we can influence others based on our energy level, yan yung happiness level natin. How do you think happiness influence our students or our learners learning and performance here in our school? Ayan. So, ayun nga po, no. Yung mood, kapag as a teacher, yung mood natin ay malaking factor din para sa mga student. Kapag ikaw ay pumasok ng galit, mararamdaman nila na parang mabigat ang atmosphere. So, mahalaga nga po na masaya, may kapayapaan sa iyo, no, sa sarili mo, para maipasa din po ito sa mga estudyante. Kapag po tayo ay nagtuturo at yung mga students ay napipil nila na sila ay supported, valued, di kaya naman appreciated, mas gaganahan po sila, mas motivate sila na mag-aral, mag-focus sa pag-aaral, no? At pwede pang ma-enhance yung kanilang critical thinking, creativity. So kapag nararamdaman nila na yung saya galing sa suporta na binigay ni teacher during discussion or during activity. That's right. So kahit yung happiness externally sourced ng mga learners natin, eventually they will also learn how to be intrinsically motivated, intrinsically na mafe-feel nila yung joy. And Kasi po, dagdag ko lang, kapag kabaligtaran naman, kapag stress o hindi maganda yung atmosphere na inano natin sa kanila, sinimulan, so, madedemotivate sila po. No? So, baka
malos yung kanilang concentration pagdating sa pag-aaral o yung focus nila ay wala na. That's right. So, ano Ma'am Rina yung mga tips mo or ano yung mga simple habits na pwedeng magawa ng ating learners para ma-improve yung happiness, yung feeling of happiness? Ayan. Siguro po una ay kailangan ay hindi sila stress, no? Mm-mm. Pag hindi sila stress, so may enough at ano sila, tulog, no? No. Hindi sila gutom, hindi din sila pagod. So, Oo. ayun, no? Physically sustained Physically, opo, dapat. healthy din sila. Ayan. Pangalawa, nung nakaraan, nabanggit lang din ni Sir Paul to, yung pagiging Mm-mm. grateful, no? Na ma-appreciate lahat ng bagay, kahit maliit. Kapag thankful tayo sa lahat ng blessings na natatanggap, sa lahat ng kaibigan, tao na nakakasalamuhan natin, malaking bagay po yun para Mm-mm. hindi tayo mag-worry. So, maging grateful. Ayun po. That's right. So, Ta- sige ma'am. Sorry. Ayan. Tapos po, Anything to add? dagdag ko lang din po ay yung mag-pray, no, guidance. Right. Ayan, from kay Lord para hindi sila nagwo-worry o hindi magulo yung kanilang isip. So, ayun, Mm-mm. makakatulong po yun. Yeah. So, Ma'am Rina, is that one technique that our learners can do when they feel unhappy or pressured, yung magdasal? Opo. Yes. May iba pa ba kayong advice for students who might feel unhappy o yun, nalulungkot, may mga pinagdadaanan? What advice can we give to them para medyo ma-lighten up yung mood nila or yung feeling nila? Ayan. Totoo naman po yun. May mga times sa buhay natin na mapipil natin na mag-isa tayo, malungkot Mm-mm. tayo. Pero sana hindi po doon mag-dwell lang yung mga bata. Kasi pag ganun, doon napapasok yung kanilang, maapektan yung mental health nila. Mm-mm. So kung may mga kaibigan, pamilya, mga tao na makakausap, maganda na mag-open tayo. So Mm-mm. ayun, kung hindi siya comfortable sa tao na yun, pipili ka ng mapagkakatiwalaan mo. That's Yung right. makikinig sa'yo at hindi ka i-judge. So isa po yun sa pwede nilang gawin. Mm-mm. At ayun nga, so bawat tao naman may iba't ibang perspective pagdating sa religion. Mm-mm. Ayan. So, pero as a Catholic educator, mas maganda pa din na dumulog at ayan, Yes. mag-pray kay Lord. Kasi iba pa din yung binibigay na message sa atin ni Lord. Kung Mm-mm. ayaw, pwede naman po tayo mag-pray ng walang sinasabi. Tahimik lang. Mm-mm. Kasi mas ma-realize, mas maririnig natin kung anong message ni Lord sa atin. Charot. That's right. Oo, tama yun, Ma'am Rina. Parang, di ba pagka mas tahimik, mas naiintindihan mo din yung gustong iparating sa'yo ni Lord. Kasi kung kunwari, ikaw yung from you, manggagaling lahat ng voice, medyo magulo siya eh. So, I think it's also good to pause and reflect on what the Lord wants us to listen to or wants us to know, di ba? Especially when we're feeling unhappy or pressured. Okay, so those are good advices and insights na binigay ni Ma'am Rina on how we can kumbaga, how we can lighten up our mood. And I think it's also okay, parang acknowledge din natin na okay lang minsan maka-feel ng Na down malungkot, feeling. ayan. Pero yun nga, sabi ni Ma'am Rina, hindi dapat tayo mag-dwell doon kasi we have to look for, kumbaga maging assertive na magtingin ng mga bagay na pwede pa nating ipagpasalamat. Para maging ay positive yung ating outlook. Outlook, that's right. So now, Ma'am Rina, we go on to our fact or myth. Ayan, alam mo na to, expert ka na dito. So, we para sa ating mga kalakbay, sa ating centurions, you can also reflect on these statements. Okay, so for our first statement, strong relationships and friendships contribute to happiness. Is this a fact or a myth, Ma'am Rina? So, this is fact po. Okay. Ayan. So, dahil, ayun nga, nabanggit kanina kapag pag nararamdaman natin na tayo ay supported, valued, ay mas mamamotivate tayo nito na gumawa ng mabuti, ng masaya, at hindi maisipin yung mga problema. Dagdag pa doon na naalala ko yung sabi ni Father Albert, yung genuine friendship, na kapag meron tayo nun, ay yung lahat ng ating ginagawa ay hindi stress para sa atin. So, ayun, no, makakatulong yung strong relationship
sa mga taong nakapaligid sa atin. Yes, that's right. So that is a fact. For our second statement, practicing ayan, we already explained this kanina, pero you can expound on it, Ma'am Rina. Practicing gratitude can improve a person's happiness. Is it a fact or a myth? Ayan. Ito po ay fact. Mm. Ayan. Kuhain ko lang din po yung sinabi ni Sir Paul na quotation na sabi dito, gratitude is the memory of the heart. So kapag feeling grateful ka, thankful ka sa mga natatanggap mo, malaking tulong yun para maging mas masaya ka. Mm-mm. Ayan. That's right. So gratitude can improve a person's happiness. That is a fact. And for our last statement, spending time offline and resting is important for happiness. Is it a fact or a myth? Ayan. So ito po Offline. ay fact. Opo, no, offline. Para less, distraction Oo. or stress sa mga issue na nakikita natin sa online. Mm-mm. Kasi ang dami-daming mga posts, di ba po, mga issue. Kapag tayo ay laging nakatutok doon, baka maapektuhan po tayo noon. Dagdag pa doon, yung inggit, no? Minsan kasi kapag yung mga friends mo nakapunta sa ganito, o kaya naman maganda yung achievements, may times na maiinggit ka. So kapag nainggit ka, hindi ka magiging masaya kasi gusto mo dapat ikaw may ganun din. So malaking sagabal yun. So mas maganda kung offline muna tayo. Ayan. Ang gagawin natin ay mag-rest, mag-exercise, Yes. mag-bonding sa Family, Okay, friends. so Ayan. Lalo na ngayon, paparating po yung mahal na araw, di ba, Ma'am Rina? Isa din tong way of yung tinatawag nating fasting. Kumbaga na ililimit natin yung online footprint natin. Ayan. It's our time to reflect. It's our time to pray and have a closer relationship to God, di ba? So, for our third statement, spending time offline is important for happiness. That is a fact. Ayan. So, Ma'am Rina, before we end our session, do you want to share a key takeaway for our viewers? Ano yung sa tingin mong pinaka-importanting dapat nilang matandaan to spread happiness in their lives and to others as well? Ayan. So, siguro po, maging content tayo, no? Sa lahat ng natatanggap na blessings natin. At maging grateful. So, ayun po, contentment, pagiging grateful, and fulfillment in life. So, sorry. Okay po yun. No? Wala, naiyak. Kailangan mo ba ng tissue, Ma'am Rina? Para mas maramdaman natin yung totoong happiness. That's right. So, importante po na kontento tayo sa kung anong meron tayo. And huwag tayo masyado maghangad ng napakadami in life kasi mapapagod tayo doon. Okay. So, thank you, Ma'am Rina, for Thank all you your din po. insights. diba? Very happy person. What a key resource speaker. Ayan. So, salamat, Ma'am Rina, for Thank you gracing din us po. with your presence. And please stay tuned for other announcements. Salamat po. Bye. Thank you po.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you for guiding us throughout today's program. We are grateful for the lessons shared and the efforts of everyone involved. Help us apply what we have learned in today's CSBN Portal program. Everything we learned today, we offer to you for the glory of God. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.